faithful ka sa buhay namin, Lord God, na hindi mo kami binigo, Lord God. Salamat sa magandang araw na mayroon kami ngayon, Lord God. Salamat sa ligtas ng mga attendees, Lord God. Salamat sa mga nanonood online, Lord God. But Lord, give us an open heart and mind, understanding sa iyong salita, Lord God. And Lord God, may sa puso po namin to, may sa buhay. At Lord God, as I preach this word, Lord God, itago niyo po ako sa inyo, Lord God, na yung glory po, Lord God, ay sa inyo lamang, Lord God. And Lord God, bless the people around me, Lord God. Salamat sa buhay nila, Lord God, because you are going to be using them for your purpose. In Jesus' name we pray. We can all sit down now. So as Christians, ano ba meaning ng Christians? Disciple of Christ. Kaya nga dun yung Christian. Ayan. So tingin tayo sa katabi natin. Pakisabi, ikaw yun. Ikaw yun. Christian ka. Kaya ka nga nandito. Ayan. So, anong trabaho natin as a Christian? Our job is to tell the world about Jesus. Show them who the real Savior is. Kasi madaming lumalabas na Savior ngayon, di ba? Hinuhukay sa lupa, hindi mahuli-huli, di ba? So we have to point them to the real Messiah. So what we learned is sharing is caring. Amen? Or, kung ayaw nyo nun, to care is to share. Ano ba? Pero, do you care to share? So, our topic for today is Andrew and Simon Peter. So, care to share. So, sabihin natin ulit sa ating mga sarili, ang role ko is to prepare people to encounter the real Christ, the real Jesus. Kasi those who truly know Christ will show others to Christ. Tama? Hindi naman natin sila para ituro sa di ba? Sa kabila. Yan. So, yung mga nanonood sa live stream, kilala ba natin si Jesus? Tayo nandito sa main hall. Kilala ba natin ang tunay ni Jesus? Thank you. Sa tatlong sumagot. Kilala ba natin si Jesus? Amen. Yan. So, tulad ni John the Baptist, kilala niya si Jesus. Na si Jesus ay ang nag-iisang daan sa katotohanan at sa buhay na walang hanggan. Si John the Baptist, alam niya na si Jesus ang nag-iisang Lamb of God who takes away the sins of the world. So he pointed his disciples to himself. Hindi, di ba? He pointed his disciples sa dadating, the one who is greater than I. He pointed his disciples to Jesus. So ganun din yung trabaho natin as a Christian. Next slide. Ayan. Ayan. Those who know will show. Ayan. So bilang Kristiyano, at tayong taga-pillar, or pillar family, yan din ang ating role. Ulit-ulit, di ba? Ipakilala sino? Si Jesus. Sabi nga sa isang kanta, hindi ko lang alam kung familiar nyo. Ipakita sa mundo, di ba? Ipakita sa mundo, show Jesus to the world or sa iba. Kasi kailangan natin ipakita kung ano si Jesus. Amen? Ipakita natin kung ano si Jesus kasi tayo yung mas nakakilala sa Kanya. Tayo yung nakaka-experience ng presence or tayo nakaka-experience ng pagbabago sa buhay natin. Naubos na. Ayan. So, tulad ni John the Baptist, we are to be arrows that point people to Christ. So, alam ba natin? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ayan.
na ang pagbibigay praise or papuri is a pointer. It points to and lifts up the object being praised. Especially kung ang source ay credible. Diba? Tulad natin, we are a credible source. Kasi kung paano tayo namumuhay is the way how God wants us to live. Amen po ba? Ayan, thank you. Pero minsan, kahit hindi expert or nakakilala natin normally or hindi credible, kumbaga, like kapitbahay na bumili or naka-experience, nakakita, nakarinig, nakapanood ng Shopee Live, TikTok Live. Example, kung sasabihin ko na, ang galing talaga. Next. Ayan. Kung sasabihin ko na, ang galing talaga. Next. Ayan. Kung sasabihin ko na, ang galing talaga ng gawa nila Ninong Polly at ni Kuya Celso. Nakita niyo ba yung ginawa sa baba? Hindi pa. Ayan. Ang galing talaga ng ginawa nila Ninong Polly at Kuya Celso. No, di ba? Pestahin, di ba? Dun sa bakod ng church. Di ba isa yun ng way ng pagpo-point sa kanila or pagbibigay ng opinion na maniniwala tayo dahil may reputasyon talaga sila na magaling gumawa at pulido. Di ba? Magaling na, masipag na, Kristiyano pa. Di ba? Sino ngayon, sa tingin nyo, ang hahanapin nyo kung meron kayong construction project sa bahay? Di ba? May percent ako dyan 10%. Ayan. Next is yung mga vloggers. Di ba nauso ngayon sa kabataan, like me, yung mga vloggers, yung mga video vloggers na, thank you, na kahit di naman credible, kahit kalokohan lang yung pinopost, di ba? Kahit di ba? Kahit anong gagawin, makapag-viral lang, di ba? Pero isang salita lang nila, ng isang produkto, madaming nako-curious, madaming nagtatry, madaming bumibili at naniniwala. Ayan. Example dyan is yung Paris Overload, di ba? Naalala ba natin yung Paris Overload? Ayan. So, nakakatulong sila na ma-boost ang business ng mga tao, especially sa mga taong walang kakayanan na i-promote yung sarili nilang business or kakayanan na magbigay ng bayad for advertisement. Kasi if we use this power to point others and they heard our praise or kung ipinopromote natin at credible tayo, makukuha natin yung curiosity ng tao. Amen? Pero as Christians, or now as Christians, we are to bring praise and point people to and lift up the name, the fame of Jesus Christ. And of course, His gift of grace in our lives. So, i-share lang natin yung dati nating buhay sa kapwa natin. Isa na yung way para makita nila gaano ba kaganda ang nasa Panginoon. Diba? Huwag na tayo lumayo. Jerwin, joke lang. Huwag tayo magturo. Ayan. Kasi nakikita nila yung kakaiba sa atin. Paano pa kaya kung sa kapatid natin, di ba? Na mas kilala tayo. Kasi magkabata pa lang kilala na yung ugali natin. Tapos bigla mong papakita si Jesus, papakita mo yung buhay mo na nagbago ka. Di ba effective? Ayan. So next, kung nakita natin ang Messiah, and we have encountered Christ, ano yung next natin gagawin? Di ba, hindi lang sin ang ginawa ni Andrew. But they also followed him, his footsteps, dahil gusto nilang makilala siya. So, they yearn and learn. So, we have to experience
and encounter Christ Jesus. And we have to build a personal relationship with God. Kasi we cannot give what we do not have. Baka kaya tayo nahihiya mag-share kasi wala tayo talagang alam. Or hindi talaga natin naibibigay yung buong buhay natin. Or may reservation tayo sa buhay natin. So, let's look at verse 38. Sabi, Jesus turned around and saw them following and said to them, so parang sinasabi, Jesus turned around, parang gustong sabihin ni Jesus sa kanila, how can I help? How may I help you? Ayan. Ang sagot nila Andrew at ng isa pa is, Rabbi, para bang ibig sabihin nila, pwede ba kami mag-switch sa'yo? Ikaw na lang yung maging teacher namin o maestro. Kasi alam nila, siya yung Messiah. At kung meron silang natutunan kay John, mas madami pa silang matututunan kay Jesus. Amen? Kumbaga sa kanila, graduate na sila kay John. And then kay Jesus, masteral naman. For example, tayo, nung nagsisimula tayo, di ba, ang tsatsaga ng mga pastor natin, mga elders, di ba, ng mga kapatiran natin, yung mga DG leaders, napakatsatsaga. Kahit anong dami ng tanong natin, kahit nakakainis na, andyan pa din sila. Amen? Pero, anong nangyari? As we grow in our faith, bilang mananampalataya, nagle-level up din tayo. And, aside from them, we go directly saan? Sa source. Saan? Kay Jesus, di ba? Sa Bible. And, as we grow in our faith, we learn to read and put our trust and decision-making kay God by reading His Word. Kasi through His Word, we will know His will sa buhay natin. Or we will know His will sa buhay natin. And we have our quiet time. Ano pa nangyari? And nagkaroon tayo ng, kung dati, 100 time, ang 24 hours natin is 1 minute lang yung prayer natin. Pero ngayon, meron na tayong 30, 1 hour, 2 hours, spending time with the Lord. Amen po ba? Yan. O, yan. So sabi nga, kailangan nating basahin ang Bible natin kasi in John 1:1, in the beginning was the Word. So ano yung Word? And the Word was God. Ang Word ay si God. And the Word was God. So we have to read the Bible. Amen? Nag-agree po ba tayo lahat? Ayan. So alalahanin natin as disciples, ang salitang disciple it means students or learners. We need to be a lifelong student and learner of Jesus as we seek and follow Him. Let's continue. So verse 39. So verse 39, He said to them, come and you will see. So they came and saw where He was staying. And they stayed with Him. So si Jesus, ini-invite tayo to come and spend time with Him. Kasi, or bakit? So that we can experience Christ's goodness, the goodness of God found in Him for themselves. So sa text natin, sila mismo, sila yung nag-spend time para makilala nila kung gaano ba talaga kabuti si Jesus. Bakit yung teacher nila na si John, siya yung tinuturo? Kasi gusto nila, sa sarili nila mismo, ma-experience nila hanggang sila, bibig nila mismo manggaling na, behold the Lamb of God. Di ba ganun din naman tayo? We share because we have experienced it firsthand. Lahat naman tayo nag-share, di ba? Ng mga text quotes, Bible verse. Yan. Tulad nila, tayo din, we can declare to others the goodness of God in our lives. Yan. So, with this, I would like to encourage everyone to give. Hindi, joke. I would like to encourage everyone to dwell daily
and enjoy Him. Know that He's good, and show God, Jesus, to others. Share what we have experienced to others. Ano ba na-experience natin? Ano ba nakukuha natin? Andun yung freedom, peace, love, joy, na di kayang ibigay ng mundo or ng material na bagay. So, we have to share. So, na-encourage ko ba kayong mag-share? Ayan. Hindi pa. Konti pa. Ayan. So, next is, ayan. Sige. Those who care will share. Lahat ba tayo nag-care sa kapwa? Or may pakialam sa kapwa? Kasi if we really care about someone, we would share this life-saving message. Amen? Ayan. So if we truly care about others, we'll want to tell them about God and His love. Ang pag-share ng word is one of the most important ways that we can show we care about the people around us, especially about their spiritual well-being. Di ba, matutuwa ka ba na sa household nyo, pagdating ng second coming, ikaw lang, hindi mo makita yung family mo? Di ba, we would like to, as much as possible, share them with the people closest to us. Di ba? Hindi ba kayo? Ayan. So, aminin man natin sa hindi, madalas man or oo, madalas man or madalas, we lack the urgency to share the gospel. Meron po ba ditong nalulungkot kasi parang nahihirapan siyang mag-share ng gospel? Ako, minsan kasi nandyan yung time na parang gusto kong mag-share pero parang suplado. Ako lang ba yun? Ako lang. Ako lang. Sorry guys. Kasi minsan naisip naman natin, uy, andyan naman sila pastor, andyan naman sila, di ba? Yung mga DJ leader, kaya nila mag-invite, kaya nila mag-share. Trabaho nila yon. So, pastor, bahala ka na. Bahala ka nang mag-share at mag-invite. May iba naman, nagtitiwala na lang kasi God is the God of order. So, meron namang ipapadala si God na mag-share sa kakilala ko. Di ba? Pero, kaya mo nga naisip yung pangalan nila kasi ikaw yung pinapadala ni God na mag-share sa kanila. Amen? Ayan. Minsan naman kasi, sabi nga natin, we cannot give what we do not have. Paano kasi kung nag-share ako, tapos tanungin ako about the dinosaurs? Anong nangyari sa dinosaurs, brother? Di ba? Ang alam ko lang na verse is, Jesus wept. So, we have to know Him more. Sabi nga natin ngayon, yearn to learn. Or, baka hindi lang ako kasi hindi ako naging mabuting halimbawa ng isang Kristiyano noong kabataan ko. Or, dati. Kasi lahat naman siguro tayo naka-experience na half-hearted being Christian. Di ba? So, pag saan pala yung pastor nag-iinuman na lang. Nag-iinuman tayo, di ba? Dadadala mo sa church. Pag nagbe-breaking up the bread, here's the blood of Christ. Tapos masagot ka, let's drink to that. Di ba? Mga kabataan natin. So, nahiya tayo. Ayan. Kaya, minsan, nahiya din tayo, invite sila ulit. So, valid naman yung point na yon, di ba? Na, hindi natin kaya, may hiya tayo. Pero, thinking that way, naniniwala ka ba na mas makapangyarihan ang past mo compared sa grace ni God? Napaisip ba tayo? Sabihin natin oo. Pero, si God uses a variety of way to bring people to Him. Gumagawa ng paraan ng Diyos para lumapit ang tao sa Kanya. Amen po ba?
Sometimes God will use a sermon like this. Ayan, sana magising-gising tayo. O ako lang. Kasi para sa akin talaga to eh. Na mahipo ang puso natin. God will use a sermon para mahipo yung puso natin and then turn away from our sins. Diba? And then, we change into a completely different person and then we would like to shout to the world na si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sometimes, God will use an event. A wedding, di ba? Parang napakaganda naman ng wedding na to. Christian wedding kasi. Di ba? Sino ba yung mga nating Christian wedding sa church? Na talagang may mga guests na talagang napag-pray natin ng prayer of salvation. Di ba? Or iba pa, birthdays, pero madalas may nako-convert saan? Anong occasion? Sa lamay. Di ba? But, listen to this. The primary way that He chooses to bring people into a relationship with Him or with Jesus is through our very own relationship. Kasi mas madali. Hindi ka mahirapan, di ba? So, bakit pa tayo lalayo? Tingnan natin si Andrew. Sa verse 40-41, sabi, Andrew, Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. Ayan. The first thing that Andrew did, ano bang unang ginawa ni Andrew? Basic, di ba? Nilapitan niya yung kapatid niya. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. That is the Christ. So, mayroon pa ba ditong mahiyain? Siguro naman sa kapatid natin. Or sabihin natin sa mga taong we consider as our own flesh and blood or brother. My brother from another mother. Di ba mas madali silang lapitan? Or mga kaibigan na tinuturing nating kapamilya. Di ba? Pero siguro, excuse na naman natin is, mahiyain ako eh. Ayoko nang kausap, introvert ako, takot ako sa tao. Mabilis malowbat yung social battery ko. Pero, pag eto yung topic, eto na nga. Pag narinig yun, di ba, ang bilis pa sa alas 4. Pag chismis, ang bibilis. Pero pagdating sa sharing ng gospel, alam mo ba, Mare, si Maring Tekla, nabuntis ng alien. Di ba? Ang bilis. Pero, how many of us na mayroong kapatid tulad ni Andrew? Lahat ba tayo may kapatid? Hindi man kapatid sa dugo, pero kapatid kay Kristo. I-claim na natin yan, na yung kapatid natin outside of the faith is our brother in Christ. Kasi, mamaya, sisimulan na natin silang sharean. Amen? May example pala. For example, meron tayong nakuwang or na-discover na cure sa isang incurable disease. Cancer man yan or AIDS. Or, pastor, eto, gamot sa pagiging magagalitin. Di ba? Ako lang makikinabang doon. Di ba? Isi-share mo to. Imagine, nakakita ka ng Yamashita treasure. The first thing na gagawin natin ay ano? Sasabihin natin sa kapamilya natin, di ba? Or friends, so that we can enjoy, we can share the joy and the benefit from that treasure. Amen ba? O hindi? Kasi, my treasures. My precious pala yun. My precious. Pero wala namang ganun dito, di ba? Na we want to share kung ano man yung natagpuan natin through Christ. Amen? Amen. So, anong ginawa ni Andrew? Andrew, he selflessly reached out to his brother. Balikan ko lang. So, hindi lang niya hinanap si Peter at sinabing, andyan si Jesus.
Kumbaga parang, oy Simon, nakita ko na si Messiah. Sabi ni Peter, okay. Tapos natapos na doon. Di ba hindi? Kundi, he brought Simon to Jesus. Si Andrew, he was intentional in doing this. Kasi yung simple na pag-invite or pagsasabi ni Andrew kay Simon, naging isang malaking turning point sa buhay ni Simon na tinawag na Cephas. Cephas or Cephas? Or Peter. So turning point sa buhay ni Peter. Kasi anong nangyari sa buhay ni Peter after that? Di ba, isa siya sa parang naging leader ng 12 disciples. Siya yung magagalitin eh. Pastor, dapat nakakaagalit tayo kay Peter eh. Di ba? Hindi, joke lang. Mababait tayo lahat dito. Amen. Nagbago na kami. Ngayon lang. Ayan. So ano bang nangyari? Leading him to become one of the leading disciples. And ano bang nangyari? He was the first one to preach the gospel at the day of the Pentecost. Anong nangyari sa araw na yon? He was able to convert how many? 5,000. Bigyan ng 5,000 yan. Di ba? Sa isang tao, naka-convert siya ng 5,000. So, ganun. Paano kaya kung ikaw, ma-invite mo yung kapatid mo? Parang sa networking, di ba? Na hindi mo alam kung anong kakayanan ng may invite mo. Another example is, alam nyo ba, noong feeding of the 5,000, sino yung nakakita sa bata? Na may dalang 5 small barley loaves and 2 small fish. Ayan, tingnan natin. Sabi sa John 6:8-11, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, "Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. How far they will go among so many?" So, anong sabi ni Jesus? Have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About how many? Mahilig siya sa no? Mass evangelism. Ayan. Grabe, yung faith ni Andrew. Kasi Andrew's faith and expectation na kaya ni Jesus i-feed yung 5,000 by inviting just a boy. Considering ang bata noon at women, di ba, parang walang say. Di ba? Nung panahon ni Jesus. So imagine guys, imagine if we can just reach one person like Andrew, ang dami sigurong miracle ang magagawa ng Diyos sa mundo. Remember yung prayer kanina ni Pastor Hill na mabago ang gobyerno. Di ba? Na-imagine ba natin, bakit kaya hindi nababago ang gobyerno? Baka kasi hindi pa natin nare-reach yung tamang tao na ma-reach natin. Baka yung may invite natin, sila pala yung next mayor, councilor, barangay captain, congressman, senator. Di ba? So, here's the point. Do not measure your life about what you can accomplish. Kasi baka tinatarget natin, gusto ko pag nag-share ako, madami agad mako-convert. Hindi natin alam kung ano yung impact sa isang tao lang. Baka yung katabi na in-invite mo. Di ba? Siya na pala yung next pastor dito. But rather, measure your life to whom or by whom you can reach. Yung malapit lang, kayang abutin ng kamay. Mas madali, di ba? So sa ating application, every Christ follower should strive to be like Andrew and bring people to Jesus. Hindi si Andrew na bagong Pilipinas. Iba yun ha? Be like Andrew. Show fans. Ask ko ulit yung tanong ni Pastor last week. Lahat ba tayo may kapamilya? Taas ang kamay.
Ako meron. Lahat ba tayo may kapatid? Lahat ng may kapatid. May kapuso. Kapamilya. Dabarkads. Nawala pa sa Panginoon. Nawala pa sa Panginoon. Are you willing to reach them? Thank you. Ayan. Brothers and sisters, can I get your commitment na mabanggit sa kanila kahit isang kabutihan lang ng Panginoon ngayong linggong to? Kahit weatherman lang yan, magaling talaga ni Lord. Kasi we have, sa mga nagtatrabaho, we have classmates, we have co-workers who's been dying left and right every day, spiritually. Pero, dead man lang ba tayo? Yung tipong narinig mo every day, sa school, sa university, sa trabaho, kapitbahay mo, na naglalabas ng sama ng loob sa'yo. Kasi, ibig sabihin, may influence ka na sa kanila. Kaya, open sila, mabilis sila mag-open sa'yo. Yung, Mars, lubog na ako sa utang. Mukhang hindi na kami magiging okay ng asawa ko. Hindi po ako yan. May sakit yung nanay ko. Grabe, napariwara na yata yung anak ko. Hindi ko na alam saan ako lulugar. Kailangan pa ba ako ng mundo? Can I ask you to offer a prayer for them? To those people na nakakaranas ng suliranin. Sabihin mo sa kanila, friend, Mars, can I pray for you? Magagawa po ba natin yan? Kasi, kahit saan tayo lumingon, walang tumatanggi kung ipagpe-pray or sa prayer. Kahit ano bang religion yan, ipagpe-pray natin, hindi naman sila basta-basta tatanggi, di ba? So can we commit to that because it's a start of us being a salt and light to church. Huwag na tayong lumayo. Ano bang nangyari sa bayanan? By reaching out one person, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng satellite. Amen? Can I ask your commitment? In conclusion, Jesus Christ accomplishes His will and His work in the world through us. Without Christ, hindi natin kaya. Without us, Christ won't. Kasi He's true to His word na tayo yung steward ng mundo to. He could, but He won't. Kasi we are to be His hands. And we are to be His feet. We are to be His voice. We are to be His witness to this dying world. We are to be like Andrew. The question is, are you willing? Ready ka ba? And are we available? If you say amen, then let's pray. Father God in heaven, thank you for today. Lord, salamat sa iyong salita, Lord God. Salamat, Lord God, dahil we are now encouraged by your word and see the urgency, Lord God, of sharing the gospel to our friends, families. Lord God, continue to use us to your great commission. Lord, kayo po ang purpose ng buhay namin. Wala pong anumang kayamanan ang makakapantay. Lord God, give us the wisdom, the understanding, the thirst to know you more, Lord God, so that we can share your word to others, Lord God. Give us, Lord, yung desire. The true desire, Lord God. Hindi plans, kundi ma-execute po namin yung pagiging salt and light ng world na to, Lord God, as Christians. And if you are new or a first-timer, I would like to
offer this prayer to you. If you want to join this family, if you want to share the gospel with us, if you want to experience the goodness of God in your lives, sumabay po kayo sa prayer na to. Lord Jesus, ako po yung makasalanan. And I surrender it all to you. Naniniwala po ako na kayo ang nag-iisang daan sa kaligtasan. I offer my life today, Lord God, and thank you for making me a new creation. Lord, I put my trust in you kahit hindi ko pa naiintindihan kung anong plano mo sa buhay ko. But Lord, I surrender my life ng buong buo, walang pag-aalinlangan, and thank you sa grace of salvation. And Lord, patuloy mo akong baguhin every day. Starting today. In Jesus' name we pray. Amen.